Hi! Okay, so good afternoon. It's already like 3 p.m. here in Almaty pa din. So, hi. Hi. Ayan, so actually, kaka-check out lang namin from our hotel. So, umupo-upo lang kami dito because our flight would be madaling araw pa tomorrow. So, ayan. Umupo lang muna kami saglit dito, like, sa labas. Dito sa park na malapit sa hotel namin. So, ayan lang. So, nandito lang kami waiting for the time. And then later on, we will go again in Arbat Street to tambay lang and to buy some stuff. O yung mga hindi pa namin nabibili or kape-kape lang while waiting for the time of our flight. So, ayun. As you can see on the title of this video, so bibigyan lang namin kayo ng konting tips. Tips lang, konti lang, based doon sa experience namin. Okay? So, iba-iba ho tayo ng mga experiences in traveling. So, yung mga tips namin na ibibigay ngayon, it's like based lang sa experience namin. Especially sa gantong klaseng weather if you will be visiting here in Almaty. Okay? So first, okay. So, pumunta kami dito February. So, that's still part ng winter nila. Kasi hanggang end ng February, so March, iba na ang weather. So, hindi na winter. So, I think, ano na ba yung nila? Summer na? Hindi ko alam. O spring or whatsoever. So, basta after ng winter nila is hanggang Feb lang. So, March daw is iba na yung weather. So, ngayon, talagang sobrang lamig. As in like, sabi nila dito, during winter daw, talaga, yung lamig talagang umaabot ng mga negative 10, negative 15 compare actually sa sa Astana, yung capital ng Kazakhstan. So doon mas malamig daw compare dito sa Almaty. So yung mga kailangan yung dalhin, of course, kailangan meron kayong bonnet. Okay, so additional yan kasi maganda siya na meron kayong patong sa head, especially kapag gabi kasi sobrang lamig talaga. And dapat meron kayong scarf. Okay, so eto, yan. So maganda na may scarf din kayo, pang cover dito sa neck area hanggang ears. Actually, yung bonnet pwede rin pang cover ng ears. Then, kasi sobrang lamig sa face talaga. As in like, manginginig ka talaga. Like, maninigas yung face mo. Kapag wala kang something sa ulo. Kaya, as you could notice, dun sa mga iba naming video, may times na naka-cover talaga yung buong mukha namin. Na parang eyes na lang yung natitira. Na para kaming Muslim. So, naka-cover yung mouth and then meron kaming bonnet and then meron kaming gloves. So, ayan. So, importante na may gloves din kasi isa rin yung sa mga na-expose kapag nasa labas kayo is yung kamay. Kaya, much better talaga na meron din kayong suot na gloves. Pero sila dito like that. Yan. Sanay na sila, kaya bihira ako nakakita ng local dito na naka-gloves. Most of them, jacket lang talaga. So, ibig sabihin, immune sila sa cold, then sa lamig ng weather dito. Then next, of course, is yung mga, heat tech or warmer sa loob. So, actually, yung heat tech, guys, ang term na yon is branch siya ng Uniqlo. Okay, so hindi mo siya pwede tawaging heat tech talaga kasi pangalan yun ng branding ng Uniqlo yung heat tech na yun, yung ginagamit. So if you will buy the warmer na pang inner, so heat tech ang tawag if you bought it sa Uniqlo.
Pero kapag sa iba mo binili, ang tawag doon is warmer. So pang inner siya. So yon. Then of course kailangan may makakapal kayong jacket. Yan. Pati yung mga suot ko yan. Yung mga puffer kasi super effective siya, like nafe-feel ko na kapag suot ko is makapal na jacket, talagang hindi siya pumapasok, especially yung mga puffer jacket na ganito. Yan. Yan. So, ito, makapal din yung suot niya. It's from Zara. Zara, ang munting prinsesa. So, yan. Yun ang importante, that meron kayong makakapal na jacket or puffer jacket on etc. Then, syempre, sa inner, warmer, may parang leggings kaming suot dito sa pants area namin. Yan. Kaya medyo hindi napapasukan ng lamig yung legs and yung mga thighs namin. And then, of course, pinaka-importante is yung shoes. Ayan. So actually, first time kong naka-shoes the whole day. Kasi sa Philippines, di ako mahilig mag-shoes talaga. So dito, talagang napilitan akong mag-shoes kasi kailangan. Especially pag gantong winter. And kapag yung lalakaran nyo sa mga tours or mga ice, sobrang dulas. Kaya nung sabi ko rin, dapat kailangan merong parang yan, parang ganon sa ilalim yung mga shoes nyo. Ito. Para pang-protection siya para di kayo madulas. Kasi napaka helpful niya if you will be on a tour, especially if you will be walking sa ice. Then, ano pa ba? So, sa damit, ayun yung mga kailangan. And then, of course, kailangan yung lotion. Ayan. So, itong lotion, sobrang dry talaga kasi ako. So, nagda-dry ako madalas kapag malamig. So, I usually put on lotion sa kamay. So, madaling mag-dry yung kamay ko. Especially dito, since malamig. And then, moisturizer sa face. And then, sunscreen din, of course. Kasi kahit malamig siya, may araw pa din. So, hindi pwedeng hindi kayo mag-sunscreen pa din. Kasi, malamig siya. Pero, mafe-feel mo na may araw. Then, so ito yung ginamit ko rin na parang lip balm. So, ayan. Kaya nakikita nyo, very pink yung lips ko. Kasi nagko-color siya at the same time. And then, yon, kailangan nyo rin yon ng lip balm sa lips. Kasi nga, magdadry ang lips nyo kasi malamig. Tapos, ito yung tumulong sa amin to survive here, feeling ko. Ayan. Pinaka-importante, guys, na wag nyong kakalimutan. Ang vitamin C, multivitamins, at itong ano nga ba to? Ascorbic acid na Immune Pro. Yan. So, feeling ko ito yung tumulong sa amin para makasurvive dito. Syempre, hindi naman kami adapt or hindi pa naman namin na-adapt masyado yung weather dito. So, sa tulong ng mga vitamins, vitamin C, so yun yung nagpapatatag sa katawan namin para hindi kami magkasakit agad. So, ayun. So, don't forget. Like, everyday namin siyang iniinom before kaming umalis or before kaming umaalis kada labas namin. And then, of course, kailangan meron kayong mga emergency na yan, by Jessic and mga pain reliever. Ayan. Cetirizine, nagdala rin ako. Syempre, yan, naririnig nyo, may mga sipon ako. Then allergy, kapag sobrang lamig, talagang sobrang nag-a-atching ako. Then yung mga, tawag dito, gamot pang sipon. Ayan, and then, Bonamine. Nagdala ako ng Bonamine kasi mahiluhin ako. Especially kapag sa, pag matagal na, sa plane hindi naman, pero sa mga buses kasi, and yung iba kasi ditong mga kotse, hindi mabango. Especially kapag yung lumang car yung napunta sa inyo. Kasi kapag mura yung in-drive nyo,
Kasi yung in-drive nila dito, actually, kapag nag-book ka, mag-o-offer sila ng rate. So kapag may rate na lumabas, depende sa layo. So kapag in-accept mo yun na yung rate mo, final rate na yun. Pero kung hindi mo siya in-accept, like dinecline mo siya, mag-o-offer sila ng bagong rate. So nag-o-offer din sila ng mas higher. So feeling ko, yung mga nag-o-offer ng mga higher rate for in-drive, yun yung may mga magagandang car. Kasi minsan, pag di namin ina-accept yung mga mura, ang napupunta sa amin talaga automatic, mga kachipan na car. Like, like mga ganito. Ayan. Ayan. Ang daming lumang car dito, guys. So, I don't know, magaling lang ata sila mag-preserve ng kotse. Ayan o, look. Diba? So, bihira ako makakita ng mga sobrang, like, yung mga new models na car sa atin. May nakita kaming BYD, yun na yung pinakabago. Then the rest talaga, sobrang luma ng mga car nila dito. Like, parang mga 90s pa ata yung mga car na yan. Actually, yung sinakyan nga namin na na bus dun sa tour, sabi sa amin like, nung sa ano pa yun, no? Yung sa Soviet Union pa daw yun na ginamit. Nung sa gera. Gera ba yun? Yun. So, dun pa nagamit yun. So, hanggang ngayon, na-preserve pa rin nila. And ang ganda pa rin ng ano nun ng speaker. Then maganda pa rin yung ano niya. So, I don't know kung bakit ganun nila na-preserve yung mga ganong kotse. Kasi sa atin, pag ganyang lumang kotse na, hindi na ginagamit eh. Pero loko, tingnan mo, tulad niya. Diba? Ang luluma ng car. As in. So yun. So going back, ano pa ba? So when it comes to people naman, actually they're really nice and they are really approachable compare sa mga ibang country like yung mga Chinese, ganon. Kasi although kahit hindi sila magaling mag-English dito, they are actually trying to help. Na tatawag sila ng someone, 'di ba? Based on our experience So tawag sila ng someone na pwedeng makaintindi sa'yo to help you kung ano yung question mo. And then kapag in-approach mo sila, talagang magsasalita sila. Kasi sa Taiwan experience namin, kapag nagtatanong kami sa mga ibang Taiwanese, talagang sinasabi nila, no, English, no English. So parang ganon. Yun lang yung difference at first. Ano yung sasabihin mo? Yung much better install sila before we go here. Yung Google Translate. Kasi meron talagang mga hindi nakakaintindi, pero they are willing to help na kaya gumagamit si Paul ng This one guys, ayan. download niyo yan. So InDrive, Google Translate, importante yan. So yan, gumagamit siya niyan. And effective siya kasi pinaparinig niya lang yung gusto niya sabihin doon sa mga talagang local na hindi nakakaintindi ng English. So it's really a big help if you will be going here kung ayaw mong mag-effort na mag-English din. So pwede kang mag-Google Translate. Then, ano pa? Yung hotel namin, yung mga staff, really nice. And yung mga waiters, they're also nice din, di ba? So, very helpful yung mga staff dun sa hotel. And if you approach them, talagang they are trying to speak in English. Pero yung iba magagaling naman and they could understand. And then talagang help sila kung may makailangan ka. So, very nice yung hotel na namin when it comes to the people and the staff. And dun sa room, okay din naman yung room namin. May balcony. And malaki siya. Malaki yung bed. Then, yung breakfast, nag-change siya pero most of the time, paulit-ulit talaga. So, ang nababago lang sometimes is yung pinaka main dish. But based on our experience, sa 12, almost 10 days, kasi yung 2 days na, sa 12 days namin is like flight na eh. Kasi parang almost a whole day kaming nagfa-flight. So,
Doon sa 10 days na nag-breakfast kami, siguro 5 doon pareha. So, yung 4 doon lang ang naiba na parang special ulam or special na... Wala yung fruit sa office. Pero yun ang maganda kasi marami ring mga fruits, maraming tinapay. So, kung ayaw mo yung parang pinaka-main dish ng breakfast, pwede ka lang mag-bread. And masarap din yung bread nila so far naman. Then, yun, may salad din. And then, sa mga ano naman, sa mga kotse dito, na napansin ko na sobrang impatient nila sa yung mga driver, medyo hindi sila medyo careless sila when it comes to driving. So na-experience namin na parang biglang kakanan, talagang mapapaganon kami. So compare sa atin, and mahilig talaga silang mag-beep-beep. So I don't know. Ayun, di ba? Narinig nyo. So, konting ano lang, talagang OA talaga silang mag-beep-beep na parang kala mo may away talaga. So, yun, na-experience namin na sa mga driver naman ng ano, sa transportation, so gumamit kami ng InDrive nga, yung sabi ko kanina. So, magda-download lang kayo, pero kung gagana sa inyo yung Yandex Go, pwede rin yun. So, you have 2 options para sa mga rides. Then, yung mga driver actually, most of them, hindi nagsusukli talaga. Kaya good thing na talagang meron kami parating barya na dala. Kaya sakto lang talaga yung binibigay namin. Pero, kapag may time na wala kaming barya, talagang sasabihin nila na wala silang change. So, merong mga driver na sa una pa lang, magsasabi na sila, no change, no change. So, kaya talaga namang, Mas pabarya sila. yeah. So, kung magwe-withdraw kayo, we suggested na yung Freedom Bank, yung gamitin nyo na, na bank. Kasi yung ibang PIN code dito, 4 lang. Sa atin, di ba, 6. So, yung Freedom Bank, they accept na 6 na code. So, kaya doon kami madalas nagwi-withdraw. Ewan ko yung iba kung paano sila nagwi-withdraw. But, based on our experience yon ha. So, hindi ko sure yung iba. And ito pa napansin ko, tingnan mo, ang dudumi ng kotse nila talaga. Wala talaga madalas dito naglilinis. Pero feeling ko kasi talaga winter siguro. Kaya talagang ganyan sila. Ayan, no, tingnan nyo. Grabe, oh. Wala ba mas dudumi dyan? Ako, madumi yung kotse ko, pero hindi ganyan ka-okay ha. Diba? Ako parang once a month lang ata ako nagpapa-car wash. Or hindi gaano. So, pero dito talagang malala, madudumi yung car. Siguro kasi winter. So, yon. Ano pa? Sa food. Yung food nila, no comment daw siya. Actually, masarap naman yung food nila, pero kapag yung everyday, nakakasawa talaga. Sa lahat naman So, actually, tinry lang namin ng mga first 4 days namin. Talagang more on Kazakh food yung kinakain namin. Pero ng mga 5th day namin, talagang di na namin kaya naghanap na kami ng mga fast food. Sa first timer Oo. So, talagang mas maganda na i-try pa rin. Syempre, andito kayo. So, you have to try yung mga traditional dishes nila dito. So, we tried it naman talaga. Pero, parang pang 4 days lang. Hindi siya pang whole week yung lasa. Pero masarap. Pero, yung unang tikim namin, masarap, di ba? Yung sa Abay. Yung sa dining restaurant kasi na kinainan namin, sobrang mahal So, mas mura actually dun sa mga sa Green Bazaar yung medyo mas mura. So hindi kami nakakain sa Nabat kasi nga talagang hindi na namin carry yung so far yung mga Kazakh food kasi for 4 days straight puro Kazakh food yung kinain namin sa iba't ibang nagtry talaga kami. So ayun. So maganda rin na i-try nyo pero kung nagsawa kayo, it's up to you. Pero kung okay sa inyo yung taste ng mga Kazakh food nila, then good for you. Kasi
kaya nyong anuhin, kainin. So ito pa nakikita ko, marami silang mga, ayan. Ayan, marami silang mga parang food panda grab dito. Iba-iba actually, parang siguro sa base sa paglalakad namin parang 10 brand ating nakita ko, no? Iba-iba talaga. So maraming nagde-deliver dito ng food. Pero we haven't tried kasi since gusto namin mag-explore. So hindi kami nagpapadeliver ng food dito. So nakita ko rin na hanggang room sila nagde-deliver. Yung mga ganun. Kasi nakita ko may nagpa-deliver sa katabing room namin hanggang sa taas talaga umakyat sila. Kasi sa atin hanggang baba lang eh. So dito hanggang aakyatin ka talaga nila hanggang sa pinaka-room mo if you will be on a hotel. Then what else? Yung Google Maps, very helpful yun. Kasi, for example, may pupuntahan kang isang coffee shop or landmark na hindi mo alam. Punta ka lang sa Google Maps, yun. Very accessible siya. Yeah, actually, Kahit di mo itong siya alam. yung mga Kahit street first time. dito sa sa Almaty area, parang square lang siya na maze, 'di ba? So parang pahati-hati lang siya. Yun. So kaya talagang ang pinaka parang basis mo is yung yung Panfilo. Kasi parang nasa gitna siya. So kung yung hotel mo makikita mo na walkable or kayang lakarin going to Panfilo, yun, walking distance na lahat. Like yung Arbat Street, Green Bazaar, yung mga park, yun, yung yung cathedral. So, sobrang walkable naman siya kung nandun ka sa area na nasa gitna. So kapag nag-book kayo, try to look kung malapit kayo sa sa Panfilo, no, or sa Arbat. Yon yung mga kailangan yung i-consider na kailangan medyo malapit doon sa area na yun kasi medyo malapit na lahat doon. Yung mosque na napuntahan namin malapit lang din doon. So yung mga lakad parang mga 15 to 20 minutes kung tama yung way. Pero kung mali yung way nyo, aabot kayo ng mga 1 oras kasi medyo nakakalito minsan yung mga daanan. So, mabilis lang siya lakarin. Pag sa kotse kasi, medyo tumatagal kasi nga maraming mga one way. Pero kung lalakarin mo siya like straight, isang mahabang straight lang. Especially yung yung buong kahabaan nung parang park na mahaba be. Yung sa may Popeye, Starbucks, dulo nun going to Arbat na. Then makikita mo rin doon kapag nilakad mo pa ng konti yung mga ibang area. So ngayon medyo umaambon-ambon. So may chances na mag-snowfall. Ayan. So may nakikita na akong mga maliliit na na bumababa. Buti na lang at 3 layer yung suot namin. Okay, ano pa? When it comes to flight naman, ang flight namin is AirAsia again. So, ang AirAsia namin, layover siya ng Myeongdong ba yun? Donmyo sa Bangkok. So, nag-layover kami So, from Manila to Bangkok, it's 3 hours. And then layover ng 6 hours. And then from Bangkok going to Almaty is another 7 hours. So, yun, computing nyo na lang. So, kaya parang buong araw talagang nasa biyahe or nasa plane. Kasi may mga layovers pa. Pero I think meron namang mga direct flight. I don't know kung pero you can search na lang. So, when it comes to the flight naman, yung amount na nakuha namin is, parang umabot kami in total, including yung mga baggage. Kasi nag-excess baggage kami actually, going pa lang dito. Then nag-add pa ako pa uwi kasi may mga binili kaming pasalubong. So umabot kami mga 90k plus siguro in total. Lahat ng baggage na inad namin. Yun. Kaya mahal talaga, guys. Kaya sinulit talaga namin yung 12 days, 10 days, 10 nights namin dito kasi talagang gusto naming sulitin kasi nga mahal. Kaya naman talagang pinush namin ng bongga.
And then, nagtatawa si ate. Say hi! You are shy. Hi! Tawa. Okay. So, ano pa? Sa flight, ano pa bang ginastos natin? Sa hotel. Magkano yung hotel mo? Mga nasa 4K? Or 3 plus? 4? Tenge? Hindi, in peso. So, yung 90K namin, guys, ano yun sa flight, peso yun. So, 4K plus, including the buffet breakfast. So, nasa 4 plus yung ano namin, yung per night namin dun sa hotel. So, times 10 nights yon. So, computin nyo na lang. Bahala kayo. So, ano pa? Yung mga food, medyo mura naman. Pero kung sa mga fine dining or mga restaurant talaga, medyo may price. Pero compare sa atin, mas mura sila dito when it comes to food. Sa mga pasalubong, meron kasi kaming napuntahan sa Green Bazaar na sa Green Bazaar kami bumili ng mga ref magnet and all. Pero marami rin kaming nabili. May nabili rin kami sa Arbat, sa yung pinuntahan natin, isang souvenir shop. Basta antayin nyo lang, nasa vlog yun. Nasa video namin. So yun, may nabili din kami doon. So yung isang isang ref magnet, roughly, usually mga 500 tenge to 2,000 tenge yon. So mostly isang peraso mga nasa 70 pesos to 250 each. Ganon. Pero nakatawad kami kasi nakakuha kami ng magkaling nakuha mo sa Ako yung ref magnet ko for 10 pieces, parang lang siya. 400. So chinika-chika niya lang yung doon. Tapos binigyan niya pa ako ng 1 free ref magnet. So kung magaling kayo magchika-chika, talagang bargaining talaga. Compare sa mall. Kasi pag alam nilang tourist ka, talagang medyo yung iba tataasan din. Parang the usual lang naman, no? Kasi sa Pilipinas ganun din. So wala kasing nakalagay na price doon pag pumunta kayo. So you have to ask. Compare sa sa Taiwan, Hong Kong, may presyo talaga. Dito yung mga souvenirs nila doon sa Green Bazaar, walang presyo. Kaya talagang itatanong mo, so baka iniiba-iba nila yung price. Depende kung tourist. Oo, pag nakita nilang mukha kang turista, ayun. So, yung t-shirt, magkano? Sa mall, mahal Sa mall, sa Arbat, mahal kasi may mall doon. Pero sa Green Bazaar, Mas mura. magkano? Instead of 3,000, naging 2,500. 2,500 tenge. So, mga nasa 300 plus, isang shirt. So, Sa Arbat, nasa 5,500. so nasa 600. Pero same quality lang. So, yun. Uso dito kasi yung yung color blue na Yung flag nila. light blue tas may yellow na flag. Yung flag nila, pero hindi yun yung binili namin kasi parang ang weird kung susuotin mo yun sa Philippines. So, yung lang, simpleng Kazakhstan lang na maliit dito. Yung binili namin. Then may flag lang sa gilid. So, meron yung available sa Green Bazaar. So, ano pa yung binili natin sa Green Bazaar? Chocolate. Doon sa Chocolate Factory. So, actually, Malapit yun sa pa. Green Bazaar, malapit sa Green Bazaar. So, may nakita kaming chocolate brand, yung Kazakhstan na brand sa Magnum. So, mas mura siya. Parang nasa 800 plus tenge lang. Pero dun sa factory, nasa 900 plus. So, nagtaka kami. Kasi factory yun, di ba? Dapat mas mura. So, in-explain sa amin, yun nga, sabi ko may Pilipino akong na-meet dito na babae na nag-work dito sa Kazakhstan. Yung nakwento ko dun sa, yun sa isa naming video. So, sabi niya, kapag mura daw yun, dun sa Magnum supermarket na nakita namin, kapag mura daw, ibig sabihin pa-expired na daw yun. So, yun pala yun. Kaya kami nagtaka. So, kapag medyo mura, talaga, may something. Kaya nagtaka rin kami. Kaya nung dun sa factory kami bumili ng... Oo. So, 2027 pa yung expiration. Yung nakita namin sa Magnum parang nasa July this year. So, medyo malapit na. Kaya mura. At least doon kasi sobrang freshly made since sa factory namin siya binili mismo ng ng brand nila dito sa Kazakhstan. So, mas masarap siya, feeling ko, kasi mas bago.
So, 2 boxes na yung binili namin for pasalubong. So, magkano yung 2 box? Kasi parang 2.6 ata yung Kasi na... 20 pieces yun. Oo, 20 pieces siya. Tapos, parang 2,600 plus yung nabawas sa Gcash ko. So, yun, divide nyo na lang each. So, parang nasa 100 plus. Yung isang chocolate na malaking Kazakhstan. So, yun yung ipapamigay namin pag uwi namin. Para matry nila yung dark chocolate nila. Ako di kasi ako mahilig sa dark chocolate. Gusto ko yung matamis talaga. So, masarap naman siya. Pero hindi ko kaya ubusin yung malaki. Actually, may natira pa nga ako dito eh. Ayan o. Ayan. Pero mahal yan sa convenience store. Diba? Sa convenience store Nasa namin to 1,200 binili. Nasa 1,200 yan. So, mas gusto ko pa rin mga ganito. Charot. So much better magbumili sila sa chocolate factory talaga. Doon sa tabi ng Green Bazaar. Sa convenience store. Doon kayo bibili ng pasalubong ng mga Kazakhstan chocolate. Kasi masasarap yung chocolate nila dito. And kapag sa factory ka mismo bumili, sobrang fresh. Okay? So, what else? So, actually, may kwento lang din ako nung sa restaurant. Doon sa namin, sa hotel. May nakausap akong waiter na girl. Actually, siya, masyado, magaling naman siya mag-English. Tapos, restaurant to sa hotel namin. So, nagpainit kasi ako ng food. Doon nang initan ng food. So, tinanong niya ako. Siya naman ang nag-approach since mababait naman sila. So, siya yung nag-approach if I need water or something, ganyan. Then, tinanong niya ako if where I'm from. So, nagulat siya na I'm from Philippines. Kasi akala niya, taga-san daw ako. Ano? Saan ba yun? Hawaii? New Zealand? Akala niya, yung itsura ko kasi syempre mahaba yung hair ko, tapos medyo matangkad, malaki. Samoan. So, akala niya, yung lahi ko daw, yung parang sa Lilo and Stitch. Samoan ba tawag yun? So, yun yung mismong term na sinabi niya sa amin. I thought you are from the country, you know, the movie Lilo and Stitch, the nationality there. Saan ba yun sa Hawaii? Ewan ko, Hawaii. Feeling ko yung mga Samoan, yung mga ganong itsura, yung pang Moana, yun. Akala nila ganun yung lahi ko, kaya feeling ko, kaya rin ako tinitignan ng mga ibang tao dito, no? Ang ganda. So, kasi nga, tingnan mo naman, mahaba yung hair ko, pero at least may nagsabi na parang ganun yung tingin nila. At least alam ko na kung ano yung nakikita nila sa akin. Kasi minsan nagugulat ako, talagang titingnan nila ako ng from head to toe. So, kasi syempre iba yung mukha natin dito. Pero yung mga mukha kasi talaga dito, especially ng mga guys, sobrang face card, di ba? Mix ng Russian, Chinese, Mongolian. Kaya mapaputi sila, singkit. Tapos yung iba, matatangos ang ilong, talagang Asian look. Pero yung yung itsura ng mga mistizo sa atin na na chinito, gano'n. Gano'n ang mga itsura ng ibang Kazakh dito. So kapag yung ibang nakita nyo na mga foreigner, yun yung mga yung mga may Russian blood. So kasi iba-iba talaga sila ng itsura dito. May mukhang Russian, may mukhang Asian talaga. So you wouldn't know. Kasi nga marami silang lahi daw. Parang ilang lahi daw silang nandito eh. Basta iba-iba. Then yung nila, yung religion nila mostly Muslims. Pero talagang walang pork dito. Never tayo nakakain ng pork, no? Di. Beef lang. Beef nga lang. Wala talagang pork as in. Pero may nakita kaming nagtitinda ng pig, ng baboy dun sa Green Bazaar, sa parang palengke nila. Pero based dun sa mga restaurant na napuntahan namin, they don't offer talaga mga pork. So, pag tinatanong nilang kami, based on experience, beef or chicken? Diba? Ganun lang. Ganun lang yung option. So, walang ibang option na pork. So, depende na lang kung may horse meat sila doon. Pero, nakatikim ba tayo horse meat? Sa Abay. Ayun. So, may nakain daw kaming horse meat. Pero hindi ko na masyadong yung lasa. Kasi akala ko beef. Saka Lamb. Ayan. Ano pa? So, yun lang. So, yun lang naman yung mga tips. Again, yung mga tips ko, based lang sa experience namin. So,
if you want to like know more thorough details about going here, syempre you have to do your research pa din. Then dito kasi yung mga sinabi namin are like based lang doon sa mga nangyari dito on a winter in February 2026. Okay? So we are waiting now for the time. Okay, someone's asking for the time. It's 2:44. What? 2:44. Ano daw? May tinatanong siya. Ah, okay. Okay. Thank you. So, actually, he's asking for the time pero hindi niya maintindihan yung oras na sinabi namin. Kaya nagtanong siya sa ibang Kazakh na local. Pero yun, nag-i-English yun. Kaya sinabi sa amin na he's asking for the time daw. Okay, well, yun lang. Ano pa? May dadagdag ka ba? Pag yung mga nagko-contract ng taxi, huwag kayong mag-accept. Much better talaga using the InDrive app or Yandex. Especially sa airport. O kasi baka As in, o pag gulat alam kayo, nilang malaki. tourist, talagang nag-offer sila ng malaki. Kaya kung gusto nyo makatipid, since mura naman ng dito, ang mga booking ng mga kotse. So, mag-ano na lang kayo, mag-InDrive or Yandex Go. So, yun na yung maganda talaga. So, ano pa? So, yun lang. Again, if you really want to go here, if you want to try the winter experience, so go here ng mga pa-start ng November hanggang February. So, kami, pa-end na yung winter. Visa free pala. So yun, alam naman ng mga tao na visa-free dito. So Filipinos are welcome dito. So medyo mahal lang talaga yung pamasahe. So pag-ipunan nyo kasi sobrang worth it naman talaga. Kasi sobrang ganda yung mga nakita namin, no? Yeah. Kasi yung parang mga tanawin na nakita namin, parang akala mo parang mga wallpaper lang na nakikita natin sa sa computer or sa internet. Pero in reality, sobrang as is ang ganda niya talaga. Hindi lang namin masyadong na-appreciate yung lakes kasi nga frozen. Pero maganda pa rin siya, like sobrang ganda. So, especially yung mga yung mga canyons. So, ang di lang namin napuntahan yung Big Almaty Lake. Kasi, ewan ko, sawa na rin kasi ako sa lake. Kaya parang hindi ko na pinush. Hindi naman. Maglakad-lakad. Parang kasi parang frozen din siya. So parang hindi ko rin siya ma-appreciate siguro. Pero if you really want to go here na makita niyo yung lake, syempre go here Spring daw pala. sa ng spring or autumn Or summer. naman. Or summer, yan. Yun. Talagang wala ka talagang makikitang yelo doon. So, Yung summer nila is July to August. ano yung after ng winter? Spring. Oh, April spring to nga. June. So, ayun, mag-research kayo guys. July. July to August summer. Kasi hindi ako Tapos sure. September to Baka October. sabihin nyo misinformation ako. Charot! Okay, so yun. Again, that's based on our experience lang. So if you really want to go here again, do some research. Kasi kami talagang nag-research lang. Nanood lang kami ng YouTube. Special mention sa mga vlogger na pinanood natin. Sino yon? Yung parati mong binabanggit. Marvin saka Si Marvin Samaco, tsaka si JM Bangkisyo, tsaka si Ivan. Sino pa? Then the rest sa TikTok na namin nakita. research lang. Then research, yun. So nanood lang kami ng mga vlog. Finalo lang namin yung mga Landmark sa TikTok. landmark. Then, yun. Good thing na nanonood kasi nagre-research bago kayo pumunta sa, especially ito kasi bagong country to. It's not the usual country na pinupuntahan ng mga Filipinos. Kasi parang lately lang to talaga, nag-boom daw sa mga Filipino. 2022 lang. So, kaya mas maganda talaga na mag-research. Research. Okay? Kung may And kasama yung in-drive taxi driver, huwag kayong sumama.
Ayun. Kasi kinancel namin. Natakot Ayun pa, so na ano kami, kasi nag-book kami one time ng InDrive. Sabi nung driver, dalawa daw sila. So parang napaka suspicious naman nun na parang bakit dalawa sila, 'di ba? So natakot kami, kinancel ko tapos ni-report ko dun sa InDrive. Sabi nila, naka-receive ako ng message na na file daw nila yung case about that. Kasi bawal talaga 'yan eh, kahit naman sa Philippines, 'di ba? So wala talagang nagpapasakay na may kasamang iba kasi very very delikado. And scary siya. Scary. Mas ganda. So wag kayo talagang papayag. Kaya kinancel namin agad. So mag-rebook na lang kayo. It's better to be safe. Okay? So sa safety dito, okay naman kasi maraming mga Security, lalo sa mall. sa mall ang daming security guard. So naloloka ako kasi parang Nandun sila katay. nakatingin talaga sila lahat. Sa may police station, sa Arbat. Then meron din ako nakita dito malapit sa hotel. So far safe naman yung mga tao, talagang mababait naman. Wala naman kami na experience na mating. Pero sa first time mo, siguro wag na lang kayo mag-nightlife. Hindi na rin kami naman kasi nagna-nightlife eh. Siguro Kasi, mga 10, max na yun. O, sa hotel na rin ka mag-stay. hindi, kasi kami, parang before 9, I'll make sure na dapat Hotel. nakabalik na kami. So, pinaka-late na naming uwi is yung 10, yung nag-tour. Kasi nag-dinner pa kami. So, yun yung pinaka-lunch. 4 hours yun. Oo, kasi bumiyahe rin kami. Pero kapag mga lakwa-lakwatsa lang kami dito around, we make sure na parang 8 p.m. or before 9, nasa hotel na kami or nakabalik na kami kasi mahirap pa din, 'di ba? Pero although safe naman siya. So, 'yon. So, ano pa ba? So, ayan na. So, magi-snow na guys. So, pauwi na kami. Then, based sa weather, may chances daw na magka-snow ngayong araw hanggang from 5 p.m. onwards. 3 p.m. Okay, so we'll wait and let's see kung magi-snow pa rin today. Ayan o. 3 p.m. to 5 p.m. Ayan, so may chances ng snow guys. Okay, so yun lang. If you have any questions, pwede kayo mag-comment pero hindi ko sure kung sasagot. Kasi feeling lang naman ako. So, and we were just doing this for our keeps and for our memory to memory lane. Memory lane. Hindi, kasi magiging core memory na namin to for life. Especially kapag napanood to ng baby namin, si Zio. So, makikita niya yung mga ginawa namin. So, yun lang, nakakalungkot. So, next time kasama na namin siya kasi medyo hassle kapag medyo may kasama kaming baget, especially on a winter. Sobrang hirap. So, siguro kapag medyo malaki na siya, masasama na namin siya on our next travel. Pero sobrang miss na namin siya kasi ilang days na namin siya di Kahit siya, nakikita. umiyak din siya eh. Pag bago matulog. So, nagbe-video kami Video call. everyday sa kanya. Then yung mga responses niya parang paiyak. Parang teary-eyed na parang akala mo hindi na babalikan. So, yun pala yung feeling ng mga OFW pag nawawali sa mga anak nila. So, sobrang hirap. So, naintindihan mo na si Steph? Yeah. Okay na. Yung mga friends ko na na may mga anak na iniiwan dito for them to work abroad. So, yun lang. Ano pa ba? Wala na. Ang haba na ng video, 45 minutes na tayo. So, parang ako na nag-boss ng movie. So, tsagain nyo na lang if you really want to. Pero kasi, Malay mo, walang imposible, makakapunta rin kayo dito. Who knows? yung mga videos namin, hindi naman kami nag-expect na kumita. Pero we're just doing that for fun and for our own keeps. And para ma-save lang namin. Para may magawa kami panoorin lang in time. So, thank you so much. See you again on our next travel. Bye! Bye! Ay! Ulit. Bye! Bye! So we're going home.
We are already here at Almaty International Airport. So we're about to go home. And ayun na, na-miss ko na yung Pilipinas. I'm so super homesick na agad. So we're just waiting for our flight. It's already oras na 7 p.m. dito. And ang flight namin will be mamayang madaling araw ng 12 a.m. 12:05 a.m. So here is the Almaty Airport. And actually, it's snowing na. Kasi kanina umulan. So ngayon, nag-i-snow na siya. As you can see. So, we're just waiting for us to check in. Ito yung mga dala namin. Sobrang dami. Yan. Alright, bye! So here is the Almaty Airport. Inside, after the immigration. So, pagkalabas mo, Almaty duty free agad. Then, ito yung ininaman ko ng coffee, Cakes and Bakes by BTA. Ayan. Then, yan, marami ring store dito sa duty free, mga branded na brands. And may Boss, Swarovski, and etc. So, guys, tingnan niyo yung mga chocolate dito na galing doon sa binilhan namin ng Chocolate Factory. Sobrang laki ng difference if you will buy here sa duty free dito. Sa Magnum, mas affordable siya. Kasi almost 500 lang doon. So, never Never buy here kasi sobrang mahal. As in, triple yung 1.5. difference. So, ayan. May mga nakasale na chocolate pero mga American brand na to. Pero still, naka-dollar siya. So, mas mahal. So, we're about to go to our boarding gate. And this is the end of our Almaty trip. Trip. So, bye! See you guys again on our next video. Bye! Okay, so we're already here in Don Mueang, Thailand Airport. So, we have a layover for 3 hours. Pero, medyo delayed si AirAsia. Kaya, medyo madedelay yung aming flight pabalik to Manila. So, actually, parang almost 7 hours or 8 hours yung biyahe from Almaty going here sa Bangkok kung saan kami nag-layover. And then from here, we will be going to Manila and would take mga another 3 to 4 hours siguro. So, medyo wala ng lamig ngayon because as you can see, medyo maaraw na. So, mag-a-adapt tayo uli ng bagong weather since pauwi na tayo ng Manila. So, ayan, papahinga siya cause hindi siya nakatulog sa plane pero ako nakatulog kasi ako the whole biyahe from Almaty going here sa Bangkok. So, yun lang. And see you again on our next video. Kung meron pa. Kung meron. Bye! Here is our boarding pass. We're here at the Bangkok Don Mueang International Airport. So actually, yung nakalagay dito sa boarding pass ko nasa area ko ng window. Okay, maingay. So, ayan na yung plane namin.
Mr. Arcel in Mr. We'll be Arcel riding Air in Asia. Mr. Bin Sagi Nasir Musali Ayan. Mr. Bin Sagi Nasir Musali Mr. Wong Cheo Sheng Mr. Wong Cheo Sheng Mr. Lee Kinton Ang ingay Mr. niya. Lee Kinton Mr. Wong Hak Okay, so Mr. Wong Hak going back, sabi ko nga kanina, nasa window side ako, pero ayoko actually nasa window side. Kasi pag trentahin ka na, hindi ka na excited sa mga bintana part. Gusto mo na yung banda sa dulo para pag-iihi ka. Hindi ka na makakastorbo ng paglakad. So, ayun, magpapalit kami ni Paul para hindi ako sa dulong window part. Kasi ayoko na mag-window part at this time. So, we will be boarding now. And again, see you again on our next adventure. And bye!